Isang batang babae ang natagpo ang patay sa loob ng isang manhole sa isang subdivision sa Naik, Cavite. May news to go si Katrina Son. Katrina. Yes, Kara, patuloy pa rin nga ang investigasyon na ginagawa nga ng mga otoridad dito nga sa Naik, Cavite sa pagpaslang sa isang 10 taong gulang na batang babae. Ayon sa pulisya, nawala ang bata ng alas 4 ng hapon. Huli raw itong nakita na nanonood ng TV sa kapitbahay bago ito mawala. Natagpuan nila ang bangkay ng batang babae na isinilid sa loob ng manhole sa isang bakanting subdibisyon. Nahanap daw ang labi ng bata ng isa sa mga kamag-anak ng biktima. Nakita natin doon na meron siyang tali sa leeg. Tapos, nakita rin ng soko doon na meron siyang katabi na pamalo, duguan. Maaaring ginamit daw ang natagpuang pamalo na pamukpok sa ulo ng bata. May mga galos din daw sa katawan ng bata na palatandaang nanlaban ito. 4 na kalalakihan naman ang inibitahan ng mga pulis. 2 sa kanila ay kamag-anak ng biktima. Sila raw ang mga itinurong huling nakasama ng biktima. Imbitahan lang po natin ito for questioning, for clarificatory answer lang po kung paano po ba nila nakita, ganun. Kasi medyo may ilang katanungan tayo kasi sa lalim nung pinaglalagay ng bata, medyo may katanungan tayo bakit kayo lang ang nakakita doon sa pinaglalagay ng bata. Mag-alas 8 naman ng umaga nang muling balikan ng mga otoridad ang lugar kung saan nakita ang labi ng bata. Sinubukan ng mga pulis na pasukin ang manhole. Maaaring mula raw kasi sa manhole na ito ay ipinasok ang bata papunta sa drainage kung saan siya natagpuan. Nagpunta rin dito ang mga magulang ng bata at ang ilang kamag-anak nito. Ba't di na lang ako ganyan mo? Ba't naman ang anak ko? Anak ko, walang laban. Walang laban ang anak ko. Ang daming pangarap ng anak ko eh. Noong nasa malayo ako, noong nasa abroad ako, hindi nangyari sa anak ko. Ngayon dito ako, kasama ako. Saka naman nangyari yon. Nak, patawanan mo ako. Gusto kong ibalik ka. Tulungan mo ako. Kara, 2 hanggang 3 naman ang tinitignan nga ng mga otoridad na sospek sa pagpaslang sa 10 taong gulang na bata. Dahil pag isa lamang daw ay hindi daw kakayanin nito na isilid nga sa loob ng manhole ang labi ng bata. At yan na muna ang latest mula dito sa Cavite. Katrina Son, GMA News. Yes, Katrina, ilang araw na base doon sa pakikipag-usap mo doon sa ina ng biktima, ilang araw na daw na nawawala itong kanyang anak bago siya natagpuan? Kara, yung bata nawala lang siya since 4 p.m. kahapon na Nakinuod daw ito ng TV sa kapitbahay nila, tapos nakita daw ang bata sa harap ng eskwelahan nito. Tapos matapos raw noon ay hindi na muli nilang nakita yung bata. Kaya naman kinabahan yung ina, nagsumbong sa barangay at tulong-tulong daw sila na hinanap ang bata. At yung nakahanap doon sa bata ay itong 4 na lalaki na ito. Kara, yung nakahanap sa bata ay isa sa 4 na lalaking ito. Tsuhin daw ito nung biktima. Kasi naghahanap raw sila at tulong-tulong nga. Tapos naisipan daw nitong lalaki nga, nung nakausap ko siya, kwinento niya na naisipan raw niya na pumunta nga dito sa bakanteng subdivision. Tapos habang ginagalaw daw niya yung flashlight niya, napansin daw niya na sa may manhole ay may nakausling kamay. Kaya nagtawag na raw siya ng tulong, kaya pumunta na raw yung barangay at mga pulis at doon nakita na raw yung labi ng bata. Pero ito'y pinagdududahan rin ng mga investigador dahil ang sinasabi nga nila, tama ba yung aking pagkakaintindi, ay masyadong malalim yung manhole at masyadong malayo doon sa kanilang sa lugar kung saan nakatira yung bata para maisip mo na doon makikita yung biktima. Tama ka dyan, Kara. May pagdududa nga yung mga investigador. Kaya ang ginawa nila ngayon ay andito muna yung 4 nga na tao for questioning daw inimbitahan nila. Pero tinanong natin kung maaari na ba nating tawagin na suspect nga ang 4 na to, lalong-lalo na nga yung isa na nakatagpo dun sa bata. Pero sinabi sa atin ng mga pulis na inimbitahan lamang daw sila for questioning at hindi pa raw talaga sila suspect hanggang hindi pa raw natatapos yung investigasyon nila ngayong araw. Kara? At final question, ano sa base dun sa pakikipag-usap mo sa nanay nung biktima, ano yung relasyon nitong batang ito doon sa 4 na lalaki at sila yung huling mga tao na nakasama nitong bata, di ba?
Yes, Kara, tama ka dyan. Sabi nga sa atin nung nanay, nung nakausap natin kanina na close daw itong bata sa mga tsuhin niya. Kasi itong bata daw ay lumaki sa Bulacan. Tapos yung nanay raw ay isang OFW, kaya usually ang naiiwan daw sa bata ay yung mga tsuhin niya, mga tsahin niya o yung mga kamag-anak. Kaya naman magalang daw itong bata at close nga raw, sabi niya, sa mga kamag-anak at sa mga tsuhin at tsahin niya. Kara? Maraming salamat, Katrina Son, nag-uulat mula sa Naik, Cavite.